Isang beses akong nagising sa gitna ng panganib at na-unlock ang walang katapusang espasyo ng mga yaman. Habang ang buong base ay nag-aaway para sa kalahating mabulok na tinapay, sugatan at nagugutom. Ako naman ay kumakain ng mainit na pagkain at sariwang prutas sa aking espasyo, busog na busog. Nang Siksu ay umasa sa kapangyarihan upang agawin ang huling mabuting pagkain at walang habas na mang-api sa mga nakaligtas sa ilalim. Ako ay puno na ng mga pagkain, gamot at armas. Tinitingnan ko siya ng malamig habang siya ay nagmamalupit. Kapag lahat ay nyapos na sa sira-sirang bulaklak, natatakot at nanginginig, hindi makainom kahit mainit na tubig. Ako'y nakasuot ng bagong panglamig at umiinom ng mainit na mineral na tubig. Tahimik na nag-ipon ng lakas. Naghihintay ng tamang pagkakataon para ipakita sa lahat ng nang-api sa akin. Nakailangang magbayad sila ng halaga. Ang ilaw sa kantina sa ikalawang palapag ay mahina at madilim. Ang hangin ay makapal na parang basang-basang labada na inukusan ng 3 araw at 3 gabi. Mahaba ang pila, parang walang sigla. Bawat isa ay nakahawak sa luma ng enamel na mangkok. Parang mga bilanggo na naghihintay na pakainin. Nakatayo si Linsiao sa gitna ng pila. Payat na payat, parang anumang oras ay matutumba ng hangin. Punong-puno ng maputlang kulay ng balat dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon. Mataas ang mga cheekbone niya. Tanging ang mga mata lamang ang may natitirang buhay. Nakasuot siya ng lumang jacket na puno ng mga patch. Puno ng mga frostbite at mga kalyo ang kanyang mga kamay. Sa bintana, si Fatty Laolyu ay mahina ang pagkakatok sa bakal na timba. Ang taong ito ay nakapagpataba pa sa gitna ng apokalipsis. Isang malaking pangungutya ito. Narinig ang tunog ng mga bota na tumutunog ng matatag. Parang isang anunsyo. Alam ng lahat kung sino ang dumating. Si Baeksu ay nakasuot ng puting-puti at bagong down jacket. Kasama ang 2 kasamang diretsong lumapit kay Linsiao. Ang kanyang balat ay napakaputi na para bang hindi siya nabubuhay sa mundong ito. May dala pang amoy ng sabon. Sa base na ito kung saan pati tubig ay pinapamahalaan. Ito ay talagang hayagang pagyayabang. Nakaputi ang mga kasukasuan ng kamay ni Linsiao habang humahawak ng mangkok. Ngunit sa huli, tahimik siyang umatras ng isang hakbang. Agad na nagpakita si Laolyu ng mapagpanggap ng ngiti. Ginoong Xu, tingnan ninyo. Hindi man lang tiningnan ni Miss Xu si Laolyu. Diretso niyang kinuha ang huling gininto ang tinapay sa plato. Iniwan niya ang maitim na tinapay na may berdeng balakubak na naglalabas ng maasim na amoy. Sa plato, humarap at kagatin ng mabilis sa harap ni Linsiao. Ang sarap. Ngumiti si Baeksu na may mapanuksong ngiti sa labi niya. Di ka ba mag-aalala? Tumingin si Linsiao na parang balon at tumango. Kinuha niya ang amag na tinapay. Lumakad siya papunta kay Captain Wei na nakasandal sa post. Nakakunot ang noo si Chen Feng. Ngunit binaba niya lang ang boses at sinabi sa mga tauhan niya. Mag-ingat kayo. Huwag magulo. Hindi na tumingin si Linsiao pabalik. Sanay na siya rito. Bumalik siya sa maliit na mabahong kwarto sa ikatlong palapag sa ilalim. Umupo si Linsiao sa matigas na kama. Maingat niyang binuksan ang amag na tinapay. Inalis niya ang berdeng balahibo sa ibabaw. Nilasap ang bawat piraso ng mumo. Ipinakulong ang kalahati sa langis na papel. Iyan ang pagkain bukas. Hinila niya mula sa ilalim ng kama ang isang kalawangin na lata ng biskwit. Nasa loob nito ang ilang butons at isang bola ng sinulid. At isang nakaplastik na litrato ng pamilya. Nasa litrato, isang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang ang nakangiti na ang mga mata ay hugis buwan. Hinahaplos ni Linsiao ang larawan. Ang kanyang daliri ay matagal na nanatili sa ngiting mukha. Biglang nanginginig ang kahon. Nagsimula itong gumawa ng malalakas na tunog. Isang nakakatakot na liwanag ang sumiklab mula sa ilalim ng larawan. Agad itong nilamon siya. Nagising si Linsiao sa malamig na itim na lupa. Sa harap ay isang madilim na kalangitan. Sa ilalim ay walang katapusang masaganang itim na lupa. Sa malayo ay may nakatayong sirang bato na puno ng lumot. Nasa kanyang mga bisig ang tahimik na bakal na kahon. Ito ay hindi isang panaginip. Siya ay naguguluhan at tumingin sa paligid. Mula sa malayo ay narinig ang mahinang tunog ng tubig. Tumuloy siya sa pinagmulan ng tunog. Nakatagpo siya ng isang bukal na may mga luhang umaagos. Malinaw at nakikita ang ilalim ng bukal. Hinawakan niya ito at uminom. Napakatamis. Parang may mainit na agos na dumadaloy mula sa lalamunan papuntang tiyan. Isang malabong ideya ang biglang umusbong sa kanyang isipan. Ito ang iyong teritoryo. Magtanim ka ng mga bagay. Mag-alaga ng mga bagay. Mag-imbak ng mga bagay. Ano ang nasa isip? Ay naroon.
Nagtaka si Lin Xiao. Pumikit siya. Nakatutok ang lahat ng isip sa pag-iisip ng isang pulang Fuji apple. Malaki at pulang-pula. Kagat ng isang malutong, matamis at makatas na uri. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Isang tunay na malamig na mansanas ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Nakapula at kumikislap. May kasamang hamog ng prutas. Nanginig si Lin Xiao at kumagat. Sumabog ang kata sa kanyang bibig. Sobrang tamis, halos mapaiyak na siya. Halimaw na niyang naaalala kung kailan siya huling kumain ng sariwang prutas. Sa base, kahit panis na tinapay ay isang luho. Higit pa dyan, mansanas. Talaga, hindi ito panaginip. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagliyab ang mainit na liwanag sa kanyang mga mata. Susunod, si Lin Xiao ay parang isang eksplorador na nakadiskubre ng bagong kontinente. Nagsimula siya ng masigasig na eksperimento. Nakanganga at nakapikit siya. Ini-imagine ang 50 kilo ng bigas mula sa Northeast. Biglang pumutok ang isang tunog. Ang sako na may nakasulat na dekalidad na bigas ay bumagsak sa lupa. Kinuha niya ang isang mangkok ng mga butil na kumikislap at nilasap ito. Napaluha siya sa tuwa. Mga puting mantika, asin at pagkain nakatambak na parang maliit na bundok. Mga dilata na baboy, baka at luncheon meat. Parang ulan ng lata ang bumabagsak. Mga antibiotic, painkiller, benda, inayos ng maayos sa plastik na kahon. Mga antibiotic, painkiller, benda, inayos ng maayos sa plastik na kahon Adelphic. Mga antibiotic, painkiller, benda, inayos ng maayos sa plastik na kahon. Itim na mahabang down jacket, panlamig. Mga bota na gawa sa tupa, lumalabas na rin. Ang dating bakanting espasyo ay mabilis na napuno ng iba't ibang mga materyales. Parang isang super bodega. Nakatayo si Lin Xiao sa gitna ng mga materyales. Nagtatawa siya na pinipigilan ng matagal. Meron kayo. Meron din ako. Wala kayo. Meron pa ako. Ngunit pagkatapos ng kasiyahan, napagtanto niyang hindi siya pwedeng umasa sa wala. Nakatayo siya sa tabi ng itim na lupa at gumagawa ng maliliit na butas gamit ang kanyang daliri. Tahimik niyang binibigkas ang mga buto ng kamatis. Ilang piraso ng mabuhanging buto ang lumitaw sa kanyang palad. Nang mailibing ang mga buto, tinakpan niya ito ng manipis na lupa. Isang kamangha-manghang tanawin ang nangyari. Bumangon ang mga bagong usbong mula sa lupa. Sa bilis na nakikita ng mata, humahaba ang mga dahon. Sa isang iglap, umabot na sa tuhod. Sagana ang mga sanga at dahon. Naglalabas ng sariwang amoy ng halaman. Ang lupa ay kahanga-hanga. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ubos na ang lakas ng espiritu. Nagsimulang umikot ang puting ulap sa paligid. Nagiging malabo ang mga tanawin. Sa susunod na sandali, biglang umupo si Lin Xiao mula sa kama. Bumalik siya sa realidad. Amoy na amoy ang amag. May kalayuan na naririnig ang sigalot tungkol sa kalahating piraso ng amag na tokwa sa katabing kwarto. Nakatungo siya. Mahigpit na hawak ang isang lata ng nilagang baka. Ito ang ebidensyang dinala niya mula sa espasyo. Ipinagsiksik niya ang lata sa kanyang kumot. Ang kanyang mga mata ay ganap na nagbago. Puno ng lakas at pag-asa. Ang hangin sa labas ay humuhuni. Ngunit naramdaman niyang hindi pa kailanman mainit ang kanyang kumot. Umaga. Nabigla si Lin Xiao sa isang mabilis na katok sa pinto. Buksan mo, buksan mo. Suriin ang kalinisan. Narinig ang isang magaspang na boses ng lalaki mula sa labas. Agad niyang itinago ang lata na nakatago sa kanyang kumot at ibinalik ito sa espasyo. Matapos ang eksperimento kagabi, nakuha na niya ang tamang paraan para makapasok at makalabas sa espasyo. Kailangan lang mag-concentrate at makakapasok na ang buong tao sa mundong iyon. Maari ring dalhin o kunin ang mga bagay mula sa realidad. Binuksan niya ang pinto. Isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng gray na uniforme ang sumilip, na may ilong na umuugoy ng 2 beses. Parang isang aso. Bakit may amoy na masarap? Nakatayo siya sa tabi ni Lin Xiao. Nagtago ka ng pagkain. Lumihis si Lin Xiao. Gumawa ng senyas na suriin. Maliwanag ang kanyang kwarto. 6 na metro kwadrado ang espasyo. Isang kama at isang mesa. Walang kahit anong kabinet. Bilang ng mga lugar na pwedeng pagtaguan ng mga bagay ay kakaunti lamang. Tiningnan ng lalaki ang unan. Itinaas ang kumot. Niyakap ang katawan at tiningnan ang ilalim ng kama. Walang nahanap. Tumingin siya kay Lin Xiao na may pagdududa. Murmur siya ng isang bagay na kahina-hinala. Humarap siya at umalis. Isinara ni Lin Xiao ang pinto. Nagsara ng kandado. Ginamit ang sira-sirang upuan bilang pangharang. Matapos tiyakin na nakasara ang mga pinto at bintana.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Muling pumasok sa espasyo. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa kanyang katawan. Hindi tama. Walang araw sa espasyong ito. Ngunit ang liwanag ay sumisikat mula sa puting ulap, na pantay-pantay na nagpapaliwanag sa bawat sulok. Parang maulap pero hindi madilim. Ang punla ng kamatis na itinanim kahapon ay mas lumago na. At mayroon ng higit sa 10 pulang bunga. May ilang kumpol ng bagong namumulaklak na dilaw na bulaklak sa mga sanga. Sa tabi, may ilang damo na tumubo ng hindi ko alam kung kailan. Nakabukas ang maliliit na puting bulaklak. Habang siya ay nag-imbestiga sa hangganan ng espasyo, natagpuan niya ang isang lumang kahon ng kahoy. Ang kahon ay nakatago sa likod ng batong inskripsyon, na natatakpan ng mga damo. Ang mga tabla ay itim na, ngunit matibay pa rin. Binuksan ang kahon ng kahoy. May isang makapal na diary na gawa sa balat ng baka. May malabong mga titik sa pabalat, parang simbolo ng isang institusyon. Nasa tabi ng diary ang isang ballpen. Matagal nang natuyo ang tinta. Nakasalampak siya sa isang patag na bato sa tabi ng bukal. Binuksan ang diary. Ang sulat ay magulo ngunit mailalim sa papel. May mga lugar na napunit ang mga pahina dahil sa sobrang puwersa. Mula sa mga dilaw na pahina at pabulok na tinta. Ang talaarawang ito ay may hindi bababa sa 5 o 6 na taong kasaysayan. Unang araw. Pagsisimula ng proyekto. Tinatawag nila itong planong kalangitan. Sinasabi nilang ito ay para lutasin ang problema ng pandaigdigang pag-init. Lutasin ang pandaigdigang pag-init. Gusto nilang alisin at muling ikabit ang aircon ng mundo. Hindi ko alam kung dapat ko bang pirmahan ang kasunduan sa lihim. Pero ang ibig sabihin nito ay, kahit ayaw mo, kailangan mo pa ring pirmahan. 15 araw. Lumabas na ang resulta ng simulation. Sa loob ng 3 taon, ang temperatura sa buong mundo ay bababa ng 15 hanggang 20 degree. Hindi ito tungkol sa pag-init ng mundo at ito ay tungkol sa pagbukas ng pinto ng refrigerator. Nagbigay ako ng saloobin sa lider ng grupo. Sinabi niya na isipin ang kabuuan. Ano ang kabuuan? Ito ba ay tungkol sa bilyong tao na nag-ielo? 30 araw. Umalis na ako sa proyekto. Tama nga. Ay itinaboy ako. Sabi nila hindi sapat ang aking mental na katatagan. Hindi ako angkop para sa pangunahing trabaho. Walang anuman. Saka, ayaw ko na rin namang magtrabaho. Pero lihim kong kinopya ang ilang pangunahing teknikal na impormasyon. Itinago ko ito sa espasyong ito. Ito ang daan na iniwan ko para sa aking sarili. At ito rin ang ebidensyang iniwan ko para sa susunod na henerasyon. 8 araw ng daan. Opisyal na sinimulan ang planong Is-Dom. Sobrang dami ng magagandang balita sa media. Sa wakas, nalampasan ng sangkatauhan ang global warming. Babalik sa normal na antas ang temperatura ng mundo. Isang grupo ng SU. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng normal na antas. Hindi lalampas ng 3 taon. Ito ay magiging isang malaking yelo. Tumigil ang kamay ni Lin Xiao sa pag-flip ng pahina. Nakatingin siya sa mga salitang hindi lalampas ng 3 taon. Biglang humigpit ang kanyang mga mata. 3 taon. Nagsimula ang katapusan ng mundo 3 taon na ang nakalipas. Nagsimula ito sa hindi pangkaraniwang pagtaas ng temperatura. Umabot ang init ng tag-init sa 50 grado. Natunaw ang mga kalsadang aspalto. Pagkatapos ay biglang bumaba ang temperatura. Umabot ang lamig ng taglamig sa negative na 4 na grado. Lahat ng tubo ay pumutok dahil sa lamig. Malawakang bumagsak ang ani ng mga pananim. Biglang tumaas ang presyo ng pagkain. Nabagsak ang kaayusan ng lipunan. Akala ng lahat ito ay sakuna mula sa langit. Lindol, bulkan, tsunami, pagbabago ng klima. Parang katapusan na ng mundo. Di ba't ito na ang mga yun? Hindi ito sakuna mula sa langit. Kagagawa ng tao. Lalong naging magulo ang pagsusulat ng may-ari ng diary. Halos hindi na mawari sa ilang bahagi. Parang nanginginig ang kamay habang nagsusulat. 550 araw. Nagsimula na akong magsisi. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumali sa planong ito. Araw-araw na nanaginip ng masama. Nanaginip ng lungsod na pinaliligiran ng yelo at niebe. Nanaginip tungkol sa mga taong nag-ielo. Sabi ng asawa ko, pumayat ako. Pumayat ng marami. Paano ba naman hindi? Kapag pinikit ko ang mata, nandoon ang mga eksena. 20 araw. Nagpa siya akong gumawa ng isang bagay. Inilagak ko ang lahat ng ipon ko dito. Nagtayo ng isang ekosistema sa espasyong ito. Ang lupa ay mula sa itim na lupain. Ang pinagkukunan ng tubig ay malalim na tubig sa lupa. Ang mga buto ay kinuha mula sa pambansang Jinbang.
Ayos, hindi ito pagnanakaw kundi pagpapahiram. Coral de ayos, hindi ito pagnanakaw kundi pagpapahiram. 15 dito ay mailibu-libong uri ng mga buto ng pananim. Sapat na para sa isang tao sa buong buhay niya. Ika-306 na araw. Isang taon na. Dapat ay nagbago na ang mundo sa labas. Hindi ko kayang lumabas para tingnan. Siniguro kong nakasara ang espasyong ito. Nagtakda ako ng isang mekanismo na maa-activate lamang kapag ang maihawak ay labis na nawawala ng pag-asa. Umaasa akong hindi kailanman matrigger ang mekanismong ito. Maayos pa rin ang mundo sa labas. Pero kung matrigger ito, yung makakakuha ng diary na ito, paalala, hindi ito ang iyong kasalanan. Kasalanan ito ng mundong ito. Dito nagtatapos ang diary. Sa likod ay may ilang pahina na walang laman. Pero sa huling pahina, isang linya ng teksto ang isinulat ng may-ari ng tala-arawan gamit ang pulang tinta. Malaki at matatag ang pagkakasulat. Halos butasin ang papel. Mabuhay. Bantayan mo ang kaunting berdeng kulay na ito. Isinara ni Lin Xiao ang tala-arawan. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Hindi siya natatakot. Ito ay galit. 3 taon. 3 taon ng impyerno sa mundo. 3 taon ng gutom, lamig at kamatayan. 3 taon ng pagtataksil, panlilinlang at kawalan ng pag-asa. Lahat ito ay dahil sa plano ng isang grupo. Nakuha niya mula sa ilalim ng likod ng diary ang isang lumang kulay kalawang na susi at isang punit na dilaw na plano. Napakaliit ng susi. Kasing haba lamang ng hinlalaki. May mga masalimuot na disenyo sa ibabaw. Parang susi ng isang mekanismo. Ang plano ay guhit kamay. Siksik ang mga linya. May mga iba't ibang numero at simbolo. Maingat niyang binuksan ang plano. Nakatagpo ng isang mapa. May pulang tuldok sa gitna. Nakasulat sa tabi sa maliit na letra. Pangunahing silid ng kontrol. Pangalawang susi. Kung may malaking pagbabago, wasakin ito. O ay restart ito. Muling simulan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Lin Xiao. Umaagos ang dugo sa kanyang ulo. Ibig sabihin, sa gitna ng nagyayelong mundo, mayroon pang isang switch. Tumingin siya sa susi at mapa, at muling tumingin sa mga masiglang punla ng kamatis sa tabi niya. Nakaramdam ng bigat sa balikat. Isang tao ang lumalaban sa isang plano. Parang isang kwentong pambata. Ngunit mayroon siyang espasyo. May libu-libong buto ng pananim. May bukal na hindi mauubos ang tubig. May pag-asa. Dahil kinuha mo ang iyong mga bagay. Kinain mo ang tubig mo. Tungkol dito. Naalala ko na. Iningatan niya ng maingat ang susi, mapa at diary niya sa kanyang katawan. Naging matatag ang kanyang tingin. May galit sa kanyang mga mata. May determinasyon. At isang malamig na kalmadong nakakatakot. Si Lin Xiao ay may dalang isang lata ng karne ng baka. Nakayuko at mabilis na tumatawid sa mga barong-barong. Ilang tao na nakadapo sa sulok at umiinom ng sabaw ng ligaw na gulay ay nagkukwentuhan. Narinig mo na ba? Si Miss Baiksu ay kumuha muli ng 2 kahon ng luncheon meat mula sa warehouse ng logistics. At pati na rin ng coke. Isang lalaking may balbas na umiinom ng sabaw mula sa isang mangkok na may butas. Ang mga mata ay puno ng inggit. Ilang tao ang nagbigay ng mapait na tawa. Huminto ng kaunti si Lin Xiao. Nang marinig ang pangalan ni Baiksu, naging malamig ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang matigas na lata sa kanyang dibdib. Umangat ang kanyang labi sa isang hindi madaling mapansin na ngiti. 2 kahon ng luncheon meat, ano yun? Sa susunod, nandito ako para sa iyo. Iyon ay para sa pagpapakain ng aso. Bumalik sa bahay. Binlock ni Lin Xiao ang pinto. Gamit ang sirang upuan na pinatungan sa handle ng pinto. Muling sinuri ang mga bintana. Kahit na maliit lang ang bintana, kasing laki lang ng palad. Kahit ang pusa ay hindi makakapasok. Maingat niyang kinuha ang kaunting bigas at isang bungkos ng gulay mula sa espasyo. Ito ay nilikhang gamit ang kanyang isipan sa espasyo. May hamog pa sa mga malambing na dahon na berde. Kumuha uli siya ng isang maliit na garapon ng solidong alkohol. At isang malaking lata na bakal na parang palad ang sukat. Iyong mga ito ay mga gamit panglaban sa labas na nakuha niya mula sa tambakan ng mga supply sa espasyo. Pinailaw niya ang solidong alkohol gamit ang lighter. Nagsusumigaw ang maliit na asul na apoy. Inilagay niya ang lata sa isang simpleng suporta. Ibuhos ang tubig mula sa bukal. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang hinugasang bigas. Agad na kumakalat ang amoy ng bigas. Iyon ang amoy ng normal na buhay na matagal nang nawala. Hindi ito ang maasim na amoy ng bulok na tinapay. Hindi ito ang mapait na lasa ng sabaw ng mga ligaw na gulay.
Ito ay malinis at kaaya-ayang amoy ng kanin na nagpapabalik sa bahay. Kapag malapit ng maluto ang lugaw, inilagay niya ang tinadtad na gulay. Naglagay siya ng isang kurot na asin. Ang puting lugaw na may berde na dahon. Sapat nang makita pa lang ay nakakalaway na. Maingat niyang ininom ang mainit na lugaw. Mainit sa tiyan. Nangumiti siya ng kontento. 3 taon na. Ito ang unang pagkakataon niyang makakain ng maayos na pagkain. Bigla, may malakas na katok sa pinto. At isang boses ng lalaki. Buksan mo ang pinto. Suriin ang kaligtasan ng kuryente. Agad na naging alerto si Lin Xiao. Parang pusa na natapakan ang buntot. Mabilis niyang ibinalik ang lata at natitirang pagkain sa espasyo. Kahit na hindi pa siya nakainom ng lugaw sa mangkok. Sa anumang kaso, ang oras sa espasyo ay nakatigil. Maaari naman siyang uminom mamaya. Kumuha siya ng isang dakot ng abo at ipinahid ito sa kanyang mukha. At ginulo ang kanyang buhok gamit ang kamay. Nagkunwari na mahina siya. Tumingin sa sirang salamin na nakasabit sa pader. Maganda. Mukhang isang gutom na refugee. Huminga siya ng malalim. Lumapit sa pintuan. Ang kumatok ay isang kalalakihang nasa katanghaliang lalaki, nakasuot ng asul na uniforme. May hawak na multimeter sa kamay. May kasamang isang batang lalaki sa likod niya. Nilingon ng lalaki ang buong silid. Wala tayong nahanap. Nagmumurang nagtanong. Bakit hindi ka nagbukas ng pinto kanina? Natulog ako. Ang boses ni Lin Xiao ay walang lakas. Kasama ng kanyang maputlang mukha at malalim na mga mata. Napakakapani-paniwala. Tumingin muli ang lalaki sa metro at mga linya. Murmur ng kaunti. Lumiko at umalis. Isinara ni Lin Xiao ang pinto. Nakatagilid sa pinto, huminga ng malalim. Buti na lang. Narinig ang tunog ng kalawangin na kutsara na tumama sa lumang tanso. Ang sigaw na nagsimula na ang pulong ay umuulit sa pasilyo. Ang tao ay lumabas mula sa iba't ibang silid na parang mga langgam. Dumagsa sa silid pulong na ginawang mula sa dating garahe. Malaki ang garahe na iyon. Kaya nitong mag-park ng higit sa 10 sasakyan. Ngayon ay ginawang lugar ng pagtitipon. May mga mahahabang upuan na nakalatag. Lahat ay inilipat mula sa isang abandonadong pamilihan ng muebles. Si Lin Xiao ay nakihalo sa masa. Umupo sa isang sulok. Nakita niya si Zhao Hu ng gwardiya na nakatayo sa entablado na gawa sa mga kahon ng kahoy. Na may chalk na nagdrawing ng bilog sa itim na board upang markahan ang lokasyon sa kanluran. Ang bodega ng pagkain, ang botika sa timog at ang hardware sa hilaga. Sa wakas, nagdrawing siya ng malaking iki sa silangan. Si Zhao Hu ay isang matipuno na lalaki na nasa mahigit 40 na. Malaki ang katawan at matipuno. May sugat sa kanyang mukha na mula sa noo hanggang sa baba. Parang kulog ang boses na nagsasalita. Sa silangan, abandonadong supermarket. Kailangan bukas ng isang grupo ng 20 tao para maghanap. Ang kabayaran ay doble ang pagkain. Libre ang paglahok. Nagkaroon ng gulo sa crowd. Ngunit nang marinig nila ang abandonadong supermarket, maraming tao ang may takot sa kanilang mga mukha. 3 grupo ang pumasok sa lugar na iyon noong nakaraang taon. Isa lang ang bumalik. Yung isa ay isang tao na naputulan ng binti. Pagbalik niya, hindi nagtagal ay namatay na siya. May naisip si Lin Xiao. Ang dobleng rasyon ng pagkain ay magandang takip. Maaari nitong ipaliwanag kung bakit bigla siyang nagkaroon ng labis na pagkain. At saka, baka makakuha ng impormasyon sa labas. Tungkol sa mga lokasyon sa mapa, yung mapulang mapa na nakuha mula sa espasyo, ay may ilang pulang tuldok na nakatanda. Na tila nasa paligid ng base. Tumingin siya sa nakakasilaw na pulang krus sa pisara. At nahulog sa pag-iisip. Sa gitna ng gabi, sa madilim na ilaw, muling inilatag ni Lin Xiao ang lumang mapang dilaw na nakuha mula sa espasyo. Ang ilaw ay kinuha mula sa pasilyo. Ilang watt lamang ito, na nagbigay ng madilaw na liwanag sa papel. Pinagdikit niya ang kanyang katawan upang harangan ang ilaw. Upang hindi ito makalabas sa siwang ng pinto at mapansin ng iba. Ang mga linya sa mapa ay komplikado tulad ng sapot ng gagamba. Nakatala ang iba't ibang di maintindihang simbolo at abbreviations. Malabo ang posisyon ng pulang tuldok sa gitna. Parang binasa ng tubig. Nabura ang tinta. Kumpara siya sa simpleng mapa ng paligid na ibinigay ng base sa kanyang alaala. Isang kopya ng kopya iyon. Hirap siyang maintindihan kahit ang pangalan ng mga daan ay di malinaw, walang ideya. Kwarto ng pangunahing kontrol. Nasa lugar ba na may nakalagay na sobrang delikadong bawal pumasok? Naalala niya ang utos ng may-ari ng diary. Nabantayan niya ang maliit na berdeng kulay na ito. Naalala niya rin ang masiglang tanim na kamatis sa loob ng espasyo.
At ang kanyang tiyan na hindi na masakit dahil sa isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang buhay at mas malaking responsibilidad ay nagtutulak sa kanyang puso. Kung pipiliin niyang magtiis lang, sapat na ang mga supply sa espasyo para sa isang tao hanggang sa kanyang pagtanda. Maaari siyang kumain at uminom ng sapat araw-araw. Magsuot ng mainit at matulog ng maayos. Sa mundong ito, namumuhay na parang prinsesa. Pero ano nga ba? Habang tinitingnan ang mga tao sa labas na giniginaw at nagugutom. Habang ang mundo ay nagiging isang yelo. Kung pipiliin niyang tumayo, upang hanapin ang pangunahing kontrol na silid. Subukan nating i-restart ang mundong ito. Maaaring tatlo siya. Masyadong mapanganib ang mundo sa labas. Mga mutant na nilalang, mga salot ng masamang klima. Kahit isa sa mga ito ay maaaring pumatay sa kanya. Matagal siyang nag-isip. Narinig ang hangin ng gabi na humuhuni sa labas. Kasama ng mga sigaw ng mga mutant sa malayo. Ang tunog na iyon ay parang lobo. Ngunit mas mababa ang tono kaysa sa lobo. Mas nakakatakot. Sa huli, inayos niya ang mapa at inilagay ito sa loob ng kanyang bra. Kinabukasan ng umaga, may mahahabang pila sa lugar ng pagpaparehistro. Isang grupo ng 20 tao para sa paghahanap. Walang higit sa 10 tao ang nagparehistro. Karamihan sa mga tao ay mas pipiliing magutom kaysa maghatid ng tatlo. Nang dumating ang turno ni Lin Xiao, ang nagrerehistro ay isang batang lalaki na may salamin. Tumingin siya sa kanyang payat na katawan. At nagtawanan. Nang iwanang supermarket, alam mo ba kung gaano kaastig ang lugar na iyon? Ang katawan mo. Kahit mga patay hindi ka pasado. Mabilis akong tumakbo. Mabilis ang aking paningin. Hindi malakas ang boses ni Lin Xiao. Pero matatag. 2 bahagi ng rasyon. Kulang ako. Umiling ang tagapagrehistro. Pero isinulat pa rin ang kanyang pangalan. Bumalik sa tirahan. Nagsimula si Lin Xiao na maghanda para sa labas. Pumasok siya sa espasyo. Maingat na pinili ang kagamitan, isang matalim na panggugubat na kutsilyo. Itim ang talim. Ang talim ay kumikislap ng malamig na liwanag. Isang maliit na pakete ng mataas na epektibong compressed na biskwit. Sapat na ito para sa isang tao sa loob ng 3 araw. Isang bote ng tubig na puno ng tubig mula sa bukal. Ang tubig mula sa bukal ay mabilis na makakapagpabalik ng lakas. Isang first aid kit. May laman itong bandage, antiseptic, at gamot para sa pagdurugo. Nagpalit siya ng damit mula sa espasyo na kinuha para sa init. Damit at matibay na luma na jacket. Sa huli, inilagay niya ang lumang tansong susi at mapa ng replika sa waterproof na tela. At itinali ng mahigpit sa ilalim ng kanyang damit. Iniwan niya ang diary malapit sa stone monument. Pinatungan ng bato, para hindi ito mahipa ng hangin. Babalik ako. Pinisil niya ang bato, parang nakikipagpaalam sa isang matagal ng kaibigan. Kinabukasan ng umaga. Mahina ang liwanag ng umaga. Malakas ang hangin, malamig. Nagtitipon ang 19 na miyembro sa harap ng gate ng base. Karamihan ay lalaki. 10 hanggang 40. Nakabigla ang ekspresyon. May simpleng armas. Ilang kalawangin na panggupit at ilang bakal na tubo. 2 o 3 baril panghuli. Nagsasalita si Zhao Hu. Malakas ang boses. Nag-aalimpuyo ang laway. Maingat na nakatayo si Lin Xiao sa gilid ng grupo. Nagtatago sa likod ng mga tao. Gusto niyang hindi mapansin. Si Chen Feng ay may kasamang mga bodyguard na nakatalaga sa pintuan. Tumingin sa grupo ng mga naghahanap. Sandaling tumigil ang tingin niya kay Lin Xiao. Bahagyang nagbukas ang kanyang kilay. Malinaw na nakilala niya ang taong ito na kahapon ay nasa babaeng pinagtitripan ng nyebe sa kantina. Agad na umalis ang kanyang tingin. Sumigaw si Zhao Hu. Malinaw ang mga alituntunin. Dapat sumunod sa utos. Ang mga natagpuang materyales ay ibigay ayon sa proporsyon. Ang mga nagtatago ay ituturing na traitor. Umalis. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan. Nagbigay ng nakakabinging tunog ng metal na nag-uusap. Sa labas ay mga guho na natatakpan ng manipis na hamog at mga di kilalang panganib. Mahigpit na hinawakan ni Lin Xiao ang hawakan ng kanyang panggugubat na nakatago sa manggas. Malalim na huminga ng malamig na hangin. Habang umuusad ang grupo mula sa base. Ang kanyang mga mata ay matalas at matatag. Hindi na para sa doble-dobleng pagkain, kundi para sa mga lihim na maaaring nakatago sa ilalim ng mga guho. Na may kaugnayan sa kinabukasan. Unti-unting naglalaho ang mga tauhan sa umaga ng hamog sa mga guho. Dahan-dahang nagsasara ang bakal na pinto ng base sa likod nila. Na may malakas na tunog ng pagbagsak. Na parang isang buntong hininga.
Naglalakad ang convoy sa mga guho ng 2 oras. Kakaabot lang sa lokasyon ng abandonadong supermarket. Ang abandonadong supermarket ay isang gusaling may 4 na palapag. Dati itong pinakamalaking shopping center sa paligid. Ngayon, ang panlabas na pader ay naglalagas. Ang mga salamin ay basag. Ang mga billboard ay nakatagilid. Parang isang matandang walang ngipin. Ang paradahan sa harap ng supermarket ay tinutubuan ng mga damo. Kalawangin ang mga abandonadong kotse. Parang mga tumpok ng scrap metal. Hinati ni Zhao Hu ang grupo sa 5 koponan. 4 na tao bawat koponan. Papasok sa supermarket mula sa iba't ibang direksyon. Napabilang si Lin Xiao sa koponan na pinamumunuan ni Chen Feng. Kasama rin sa koponan ang 2 kabataan. Si Daliu at si Iqiang. Si Daliu ay isang veterano. Sa kanyang 30 taon. Ang balat niya ay maitim. At ang mga kalamnan ay matibay. May dalang isang gawaing pana. Si Iqiang ay 20 taong gulang. Matangkad at payat. Nagsusuot ng salamin na may isang nawawalang paa. Binabalot ng rubber band. May hawak na isang bakal na tubo. Sumunod ka sa akin. Bumulong si Chen Feng kay Lin Xiao. May matibay na tono. Tumango si Lin Xiao. Tahimik na sumunod sa kanya. Madilim ang ilaw sa loob ng supermarket. Tanging ilang sinaglang ang pumasok mula sa sirang bintana. Bumagsak ang mga istante. Magkalat ang kalat. Mga basag na salamin at mga paninda. Naghalo ang tuyong dugo. Punong-puno ng matinding amoy ng pagkasira ang hangin. Mag-ingat sa ilalim ng paa mo. Nangunguna si Chen Feng sa paglakad. Napakagaan ng mga hakbang. Parang pusa. Si Daliu ay sumunod sa kanya. Nakaangat na ang panghampas. Ang talim ng palaso ay kumikislap sa madilim na ilaw. Si Aqiang ay nasa gitna. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bakal na tubo ay tumama sa estante at nagbigay ng tunog na ting-ting. Si Lin Xiao ang huling naglakad. Parang scanner ang tingin niya na nagmamasid sa paligid. Naghahanap sila sa unang palapag ng supermarket ng 20 minuto. Wala silang nakita. Sira na ang mga shelf dahil sa mga naunang tao. Wala nang kahit anong balot ng plastic. Tingnan natin sa taas. Ituro ni Chen Feng ang hagdang. Sa sandaling iyon, huminto siya. Itinaas ang kamay upang magpahiwatig ng katahimikan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang masinsinang tunog ng mga yapak na umaabot mula sa lahat ng direksyon. Parang ulan, o parang may mga bagay na gumagapang. Lalong lumalakas ang tunog, lalong lumalapit, nakakakilabot ang pakiramdam. Sinalubong ni Daliu ang ilaw ng flashlight. Sumigaw siya sa gulat. Naku! Sa dilim, sumabog ang maraming pulang ilaw. Iyon ay mga mata ng mutant na daga. Ang mga daga ay umaagos mula sa sulok sa ilalim ng istante. Mula sa butas sa kisam. Pumutok. Sumigaw si Chen Feng. Hinila ni Daliu ang gatilyo ng crossbow. Swoosh! Tumagos ang palaso sa katawan ng isang daga. Nakataga sa lupa. Hinugot ni Chen Feng ang kanyang baril mula sa kanyang biwang. 3 putok ang pinakawalan. Ang tunog ng baril ay umaabot sa tainga sa saradong espasyo. 3 daga ang bumagsak sa lupa. Ngunit ang mga daga ay walang katapusan. Sila'y nagwawala at sumusugod. Hindi makapagpigil si Aqiang sa pag-uga ng kanyang kamay sa hawakan ng tubo. Isang daga ang tumalon sa kanyang binti. Bukas mong buksan ang bibig, kagatin. Sumigaw siya ng malakas. Nahulog ang bakal na tubo sa lupa. Matibay na kumagat ang daga sa kanyang maliit na binti at hindi bumibitaw. Ngunit sa hita ni Aqiang ay may isang sugat na may dugo na. Ang itim na dugo ay umaagos mula sa sugat. May dalang panunog si Lin Xiao. Matatag ang postura. Parang isang isda na lumalangoy sa gitna ng mga daga. Tahimik siyang umatras sa likod ng counter ng cashier. Isang makipot na espasyo iyon. May isang bukas lang sa isang gilid. Hindi madaling mapaligiran. Sumunod ang lahat at umatras sa likod ng cashier. Naupo si Aqiang sa sahig na parang lupaypay. Maputla ang kanyang mukha. Ang sugat sa paa ay naging itim at namamaga. Gift ang mga ngipin ng daga. Ubos na ang pana ni Dakulyu. Inalis niya ang katana sa kanyang bewang. Sabay na sumugod sa papalapit na daga. Pero dumarami ang mga daga. Lalong lumalapit. Wala na akong bala. Si Chen Feng ay pawisan ang noo. Ang mga bala sa baril ay malapit ng maubos. Kailangan ng apoy. Kung may apoy, madali silang mapapalayas. Sabi ni Daliu na puno ng kawalang pag-asa. Si Lin Xiao ay lumuhod. Parang naghahanap mula sa sirang istante. Ngunit talagang kumuha siya ng 2 bote ng mataas na alak. Isang piraso ng basahan at isang lighter. Mabilis niyang isiniksik ang basahan sa bibig ng bote.
Gumagawa ng simpleng molotov. May ganito siya. Ibinigay niya ang molotov kay Chen Feng. Nag-igting ang tingin niya. Pero wala na siyang oras magtanong pa. Tinanggap niya ang molotov. Pagsindi ng tela, ihagis ito ng malakas sa pintuan. Boom! Sumabog ang molotov sa gitna ng mga daga. Umabot ang apoy ng 2 metro ang taas. Dahil sa pagdaloy ng alak na nag-aapoy. Nabuo ang isang pader ng apoy. Nagtakbuhan ang lahat palabas ng supermarket. Nakatumba sa tabi ng kalsada, humihingal. Nakahiga si Daliu sa lupa. Humihingal ng malakas. Malakas ang pagtaas at pagbaba ng dibdib. Nakasandal si Aki ang sa gulong. Ang mukha niya ay maputla tulad ng papel. Ang sugat sa kanyang binti ay patuloy na umaagos ng dugo. Itinaas ni Daliu ang kanyang hinlalaki kay Lin Xiao. Huminga ng hinhina at nagsalita. Babae. Sobrang swerte mo talaga. May alak at tela pa. Dati mahilig mag-grocery. Alam kung saan karaniwang nakalagay ang alak. Nakaupo si Chen Feng sa gulong, nag-iimbak ng bala. Matalim ang tingin na sumilip kay Lin Xiao. Napansin niya na ang Molotov cocktail na kinuha ni Lin Xiao ay nasa magandang kondisyon ang bote ng alak. Nandoon pa ang label. Hindi mukhang nahukay mula sa abandonadong supermarket na ito. At ang piraso ng tela na kinuha niya ay malinis. Maayos ang pagkakatabas. Hindi rin mukhang nakuha mula sa basurahan. Binuksan ni Lin Xiao ang bote ng tubig at uminom. Naramdaman ang titig ni Chen Feng. Bumalik ng isang malinaw at tahimik na tingin. Ang tingin na iyon ay matatag na hindi katulad ng isang kakalabas lang mula sa grupo ng mga daga. Ibinalik ni Chen Feng ang kanyang tingin. Tumayo at pinunasan ang alikabok sa kanyang pantalon. Sumakay sa sasakyan. Bumalik sa base. Umalis ang truck. Ang guho ng supermarket ay nakaluhod sa dilim. Ang mga basag na bintana ay parang mga walang laman na mata. Tumingin si Chen Feng kay Lin Xiao sa salamin. Nang mailalim na pagtingin, ang koponan ay handang umalis na mailimitadong ani. Sabi nilang ani, pero sa totoo lang, kakaunti lang ang nakuha. Ilang pakete ng instant noodles na nabasa na, ilang kalawang na. Isang kaldero na kalawang, isang kalansay na kutsilyo. Nadiskubre na ito ng supermarket ng maraming beses. Lahat ng pwedeng dalhin ay naalis na. Si Lin Xiao ang huli na umalis. Parang scanner ang tingin niya habang tinatanaw ang mga shelf. Palagi niyang nararamdaman na hindi ganito kasimple ang supermarket na ito. Isang napakalaking supermarket. Imposible na ito lang ang mga palapag sa lupa. Sa dulo, sa harap ng isang walang laman na aparador ng bigas. Tumigil siya. Ito ay isang aparador ng bigas na gawa sa bakal. Tinatayang 1 metro at 5 pulgada ang taas. At 1 metro ang lapad. Bukas ang pinto ng aparador. Walang laman sa loob. Ngunit napansin ni Lin Xiao na hindi tama ang posisyon ng aparador. Nasa halos kalahating metro ito mula sa pader. Samantalang ang mga istante sa tabi ay nakadikit sa pader. Lumuhod siya at ginamit ang daliri upang punasan ang ilalim ng pader. Walang alikabok sa dulo ng daliri. Sandali lang. Tinawag niya si Chen Feng na nasa unahan. Inilipat ang kabinet na ito. Ang pinakamalaking tao na nasa unahan ay lumingon. Na may inis na tono. Ang kabinet na ito ay daan-daang kilo. Sino ang naglipat nito? Itinuro ni Lin Xiao ang sahig at dingding. Tingnan ninyo. Ang mga gasgas sa sahig ay bago. May mga patong ng alikabok sa pader. Itong kabinet ay nakadikit sa pader dati. Kamakailan lang ito inilipat. Kneeling down si Chen Feng para suriin. Hinawakan ang mga gasgas sa sahig gamit ang daliri. Tiningnan ang mga bakas ng alikabok sa pader. Tumango. Tama siya. Day 2. Gangzi. Lumayo ka. Kahit na ayaw ni Daito at Gangzi, pumunta pa rin sila para tumulong. Ang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nakanganga. Namumula ang mukha niya sa inis. Kaya niya lang nailip ang bakal na kabinet ng kalahating metro. Sa likod ng kabinet, may isang bakal na pinto na peke ang itsura na parang pader. Sa pagitan ng bakal na pinto at pader, pininturahan. Ng pantay na kulay ng pintura sa pader. Kung hindi mo titignan ng maigi, hindi mo mapapansin. Lumambing si Chen Feng sa kanyang baywang at kumuha ng isang universal na susi. Inayos ko ng 2 minuto. Biglang bumukas ang bakal na pinto. Sumalubong ang malamig at tuyong hangin. May halong matamis na amoy ng mga nakapak na pagkain. Amoy iyon ng plastik na kahon at pagkain na magkahalo. Sa bulok na mundong ito, parang amoy langit iyon. Bumaba ako sa sementadong hagdan. Itulak ang isang makapal na pinto ng paghihiwalay. Sa ilalim ng liwanag ng emergency green light,
Isang underground warehouse na may sukat na humigit kumulang 200 metro kwadrado. Ay biglang lumitaw na puno ng mga supply. Sa kaliwa ay may mga nakatumpok na lata ng karne at prutas, na nakaayos na parang pader ng lungsod. Ang mga label sa mga lata ay kumikislap pa. Sa gitna ay mga kahon ng compressed biscuits at instant noodles. Sa karton nakalagay ang iba't ibang pangalan ng mga tatak. Sa kanan ay mga nakapakit na mineral water at inumin. Kahit Coca-Cola at Sprite pa nga. Aking mahal na ina. Nanginginig ang boses ni Big Head. Nanghihina ang mga tuhod. Halos mapaluhod na sa lupa. Biglang naging galit ang mga kasamahan. Sumugod sa mga suplay. Nagsalansa ng pagkain. May isang tao na punitin ang bag ng biskwit at ipasok ito sa bibig. May isang tao na nginangat-ngat ang takip ng lata gamit ang ngipin. May isang tao na yakap ang bote ng tubig at umiinom ng mabilis. Si Chen Feng ay pinipigilan ang gutom. Nananatiling alerto. Naghahanap ng tingin kay Lin Xiao. Hindi siya nakilahok sa pagnanakaw. Tahimik na lumapit sa sulok ng istante. Mabilis at natural na inilagay ang ilang kahon ng ginto na tsokolete. At 2 lata ng gatas sa kanyang bag. Ang galaw ay kasing bilis ng mahika. Sa isang kisap mata, nawala na ang mga bagay. Si Chen Feng ay nakatingin ng masama. Hindi siya nagsalita. Tama na. Huwag na kayong kumain. Kunin niyo lang ang pinakamahalaga. Delata, biskwit, tubig. Yung natira, balikan na lang natin at ipakuha sa mga taga-konboy. Pinatigil niya ang lahat. Pagkatapos, lumapit siya kay Lin Xiao. Mahinang tinanong, paano mo nakita ang gasgas na iyon? Inilagay ni Lin Xiao ang buhok sa likod ng kanyang tainga. Nagpakita siya ng isang masunuring ngiti. Swerte. Mabuti ang aking paningin. Noong bata ako, tumutulong akong maghanap ng karayom sa bukirin kasama ang lola ko. Bahagyang humiti si Chen Feng. Hindi ko ito natamaan. Ngunit ang tingin na iyon ay malinaw na nagsasabi na hindi siya naniniwala. Ang truck ay bumabiyahe sa malamig na gabi. Ang ugong ng makina ay umaabot sa malawak na guho. Sa likod ng truck, ang mga kasapi ay nagkakasya sa mga supply. Pagod ngunit sabik. Si Dato ay umaawit ng hindi tamang tono na kanta. Tumakbo si Tia Ozzy papunta sa bahay ng lola. Ngunit walang nagreklamo. Dahil lahat ay nagtatawanan. Nakasandal si Lin Xiao sa railing ng sasakyan. Tumingin sa mga guho sa labas. Kumuha siya ng tsokolate mula sa bulsa. Iyon ay kinuha niya mula sa espasyo. Hindi mula sa bodega ng supermarket. Ang nahanap na batch. Binalatan niya ang gintong foil. Tikman ni Xiaogo. Hayaan ang tsokolate sa dila. Unti-unting matunaw. Ang tamis ay kumalat sa dila. Malasa, makinis. May bahagyang pait ng kakao. Humihilik siya ng mata. Parang isang pusa na nakapagsasaya sa araw. Ito ang tunay na buhay. Pumapasok ang truck sa liwanag ng ilaw. Bumubukas ang bakal na pinto ng malakas. Ang mga tauhan sa logistics at mga nananatili. Nagsusulputan ng sabay-sabay. Ang mga mata nila ay naglalaway na parang mga gutom na lobo. Nagtalon ang mga miyembro ng koponan mula sa sasakyan. Ipinakita ang mga namamaga nilang backpack. Itinaas ang lata sa kanilang mga kamay. Nagdulot ito ng mga sigaw ng pagkabigla. May karne. Puro karne. At isang buong bodega pa. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa damuhan. Agad na nag-init ang base. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang sulok. Nagsisiksikan sa paligid ng truck. Nakahawak ang mga lieg para sumilip sa loob. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Habang binibilang ang mga supply. Siksu ay naglalakad na may balakang na nakabuka. Nagbihis siya ng bagong damit. Pink na pinal na jacket ng balahibo. Nakaponytail ang buhok. May bahagyang makeup sa mukha. Sa gitna ng madilim na tao. Para siyang plastik na bulaklak. Nakita niya ang mga tambak na dilata ng lunch meat. Numukadkad ang mga mata niya. Muling napatingin kay Lin Xiao. Nakangiti sa labi. Yo, ang swerte mo naman. Walang 3 tao sa labas. Hindi masyadong malakas ang boses ni Baikse. Pero sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. Pero, kung makakita ka pa ng maraming bagay, isa lang siyang isang taong nagtatrabaho ng walang tigil. Nag-iipon ng tira-tirang pagkain ng iba. Akala niya siya na ang naging bayani, puro halaga ng ginto, 360 pagkain. Nakatayo si Lin Xiao sa likod ng counter ng logistics. Kukunin ang kanyang bahagi ng pagkain. 2 piraso. Ayon sa usapan. Sa narinig, hindi man lang tumingin ng mata. Tahimik na tinanggap ang 2, ng matigas na tinapay na gawa sa mga butil. Lumiko at umalis. Ang likod ay tuwid. Ang hakbang ay matatag.
Parang walang narinig. Si Xu ay nagalit at nagtapak. Ang takong ay bumabagsak sa semento ng malakas. Sa sulok, iniabot ni Zhao Hu kay Chen Feng ang isang gusot na sigarilyo. Sinindihan gamit ang lighter. Kwento mo nga. Paano mo nahanap? Malalim na humithit ng sigarilyo si Chen Feng. Dahan-dahang ibinuga ang usok. Si Lin Xiao ang nakakita ng bakas. Isang kabinet ng bigas na nailipat. May nakatagong pinto sa likod. Siya na naman. Sobrang swerte niya. Hindi lang basta swerte. Inalis ni Chen Feng ang abo ng sigarilyo. Tumingin habang ang abo ay lumilipad sa hangin. Napakakalma niya. Sa harap ng mga daga, ang iba natatakot at umuubo. Sila ay pinapatay isa-isa. Isa-isa niya. Nakita ang lihim na pinto. Habang ang iba ay nagmamadaling kunin ang mga bagay. Siya ay nakatingin sa dingding. Ganito ang kanyang pagmamasid. Hindi tulad ng ordinaryong tao. Pinatuko ni Zhao Hu ang kanyang balikat. Sinasabing may malalim na kahulugan. Kung may nagawa, gantimpala. Kung may nagawang mali, parusa. Dahil siya ay nakagawa ng kabutihan. Hindi niya pwedeng hindi makuha ang nararapat. Pero, huminto siya saglit. Kailangan magmatsyag. Dapat mas maging maingat. Sa mundong ito, ang mga tao'y maaaring kayamanan. O maaaring panganib. Walang sinabi si Chen Feng. At humithit ng sigarilyo. Sa gitna ng usok, ang kanyang tingin ay nahulog sa malayo. Sa direksyong iniwan ni Lin Xiao. Sa gitna ng gabi, ang base ay nahulog sa tulog. Naka-off na ang mga ilaw sa pasilyo. Tanging ang emergency light ang nagbigay ng mahina at berdeng liwanag. Mga tunog ng paghilik, pagsasalita sa panaginip at paggangalit ng ngipin. Mula sa iba't ibang silid. Nagmimingle ang magulong tunog. Isinara ni Lin Xiao ang pinto. At ginamitan ng sirang upuan ang hawakan ng pinto. Sinaliksik muli ang bintana. At nang makumpirma na tama, isang ideya ang pumasok sa isip. Pumasok sa espasyo. Ang mainit na liwanag ay nananatili pa rin. Ganyan lagi ang espasyo. Mapusyaw ngunit maliwanag ang ilaw. Mas lalong naging luntiang ang mga kamatis. Punong-puno ng pulang prutas ang mga sanga. May ilan pang bagong mga punla na sumibol sa tabi. Hindi ko alam kung anong uri ng binhi ito. Nabuhay ng mag-isa ang mga ito. Ipinatubig niya ang mga punla ng kamatis gamit ang tubig mula sa bukal. Ang lupa na nahatian ng tubig mula sa bukal ay naglalabas ng sariwang amoy. Nakasquat siya sa gilid ng bukirin. At tinanggal ang ilang damo gamit ang kamay. Ang mga daliri niya ay natakpan ng itim na lupa. Ang pagod na katawan ay unti-unting bumabalik sa dati sa ilalim ng tubig mula sa bukal. Kumuha siya ng isang dakot ng tubig mula sa bukal at ininom ito. Ang malamig na tubig ay dumaloy mula sa lalamunan papunta sa tiyan. Parang isang mainit na agos na kumakalat sa buong katawan. Kinuha niya ang kanyang talaarawan. Muling binuksan ang mga bahagi tungkol sa proyekto ng kalangitan. Ang mga salitang iyon, na kanyang nabasa ng higit sa 10 beses. Pero sa tuwing binabasa ko, laging may bagong galit na nararamdaman. Pandaigdigang sistema ng pagkontrol sa klima. Proyektong kalangitan. Pangunahing silid ng kontrol. Mahina siyang nagbulong. At muli niyang kinuha. Ang dilaw na mapa at tansong susi. I restart. Saan ba talaga ang switch? Umupo siya. Lumapit sa gilid ng espasyo. Hawak ang kamay, dahan-dahang humipo sa makapal na puting ulap. Malamig ang ulap, parang humahaplo sa isang piraso ng yelo. Ipinasok niya ang kamay sa ulap. Walang makitang anuman. Walang mahawakan anuman. Dahan-dahang. Umiurong ang ulap. Parang may nagtutulak. Bigla. Naramdaman niya. Iyon ay isang uri ng hindi maipaliwanag na kutob. Parang may nanonood sa kanya. Agad siyang umalis sa lugar. Bumalik sa realidad. Nakatayo sa kama. Pumikit. Nagkunwaring natutulog. Halos sabay-sabay. Napakabanayad na tunog ng mga hakbang. Na dumaan sa pasilyo sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga hakbang ay napakabanayad. Kasing banayad ng pusa na naglalakad sa karpet. Kung hindi siya bagong lumabas mula sa espasyo. Na may mataas na konsentrasyon ng isip. Hindi niya talaga maririnig ito. Tumigil ang tunog ng mga hakbang sa labas ng pinto ng ilang segundo. Pagpatuloy lang ang paglakad. Unti-unting lumalayo. Bumukas si Lin Xiao ng mata. Malinaw at matalim ang tingin. May isang tao. Si Chen Feng. O baka iba pa. Naalala niya. Sa araw, ang tingin ni Chen Feng sa kanya. Hindi iyon pagdududa. Ito ay pagsusuri. Parang isang tao. Na tinitingnan ang mga barahan ng isa pang tao.
Kinuha niya mula sa ilalim ng unan ang kutsilyong iyon at hinawakan ito sa kamay. Hindi natulog sa gabi. Kinabukasan ng umaga, tinipon ni Zhao Hu ang lahat. Ipinahayag na mag-organisa ng mas malaking konvoy para pumunta sa supermarket at kumuha ng natitirang supply. Dahil sa espesyal na kontribusyon ni Lin Xiao sa nakaraang misyon, napagpasyahan ng pamunuan ng base. Itataas ang antas ng kanilang pagtanggap ng supply. Mula A level ay itataas sa C level. At ililipat sa Logistics Registration Group para tumulong. Sa ngayon, hindi muna kailangang lumabas. Lahat ay nagulat. Ang pagtanggap sa C level ay nangangahulugang mas marami kang makukuhang kalahating bunwel at isang dermos ng mainit na tubig araw-araw. Ang Logistics Registration Group ay nangangahulugang hindi na kailangang maglakad-lakad sa labas para mga lakal. Pero kasabay nito ay nangangahulugan din na nakikita siya ng lahat. Bawat galaw niya ay minamasdan. Napapikit si Lin Xiaotong. Pero walang kahit anong ekspresyon sa mukha niya. Para itong gantimpala. Pero sa totoo lang, pinapalayo siya sa linya ng tungkulin. Nasa ilalim ng pagmamatsyag. Sa labas ng masa, nakatayo si Chen Feng na may nakabukas na mga braso. Tinitingnan si Lin Xiao na may kalmadong ekspresyon sa pagtanggap ng mga plano. Mga mata ay komplikado. Sobrang kalmado ng ekspresyon na iyon. Kalmado na hindi normal. Isang taong pinababa ang ranggo ng palihim. Hindi dapat ganito kalmado. Nagsimula na si Lin Xiao sa maginhawang trabaho sa logistic, pagsusuri, pagrerehistro ng mga kagamitan sa imbakan. Sinasabing madali lang, pero hindi talaga madali. Ang imbakan ng logistic ay mababang mga bahay, puno ng iba't ibang kalat sa loob. Marumi ang hangin, madilim ang ilaw. Ang reception ay isang sirang mesa. Nakaimbak dito ang isang tumpok. Nakapagyalo na mga rehistro. At ilang ballpen na halos walang tinta. Ang kanyang trabaho ay ang dalhin ang mga kagamitan mula sa search team. At classify at record ang mga ito. Bago ilagay sa imbakan. Mukhang madali. Pero sobrang komplikado kapag ginagawa. Kailangan timbangin ang bawat bagay. Bilangin at record. Kailangan din suriin kung may sira o nasira. Nang pumasok si Xu, dala ang papel ni Zhao Hu para kunin ang mataas na supply. Ang mataas na supply ay para sa pamunuan ng base. At sa kanilang mga pamilya. Kasama dito ang luncheon meat, gatas na pulbos, chocolate, pati na rin saa at kape. Ang mga karaniwang miyembro ay hindi man lang makakita ng mga bagay na ito. Sinadyang ipinatong ni Baixui ang papel sa harap ni Lin Xiao. Nakapag-ingay ito ng malakas. Arehistro mo ito. Bilisan mo. Oh, halos nakalimutan ko. Ngayon, ito na lang ang kaya mong gawin. Tahimik na tinanggap ni Lin Xiao ang papel. Suriin ang nilalaman sa itaas. Sa talaan, maayos na isulat, ang petsa, pangalan ng bagay, dami. Pagkatapos, kunin ang mga materyales mula sa istante. Ilagay sa harap mo. Walang emosyon sa mukha. Hindi mababa, hindi mataas. Parang isang makina na sumusunod sa utos. Ang puting nyebe ay parang isang suntok sa bulak. Nagalit na umalis. Pagdating sa pinto, nagsalita. Tumingin ng matalim kay Lin Xiao. Yung tingin ay parang isang nakalalasong tabak. Nagpatuloy si Lin Xiao na nakatungo at nagre-record. Parang walang nangyari. Si Lao Wu, yung payat na tagapagrehistro, ay nakaupo sa sulok. Parang isang tuyong kahoy. Bigla siyang bumulong. Bata. Ang malaking puno ay umaakit ng hangin. Dito. Maraming tumingin sa mata. Maraming makinig sa tainga. Kaunting magsalita sa bibig. Tumingin si Lin Xiao sa kanya. Nakayuko siya at abala sa pag-aayos ng abakus. Ang mga butil ay nag-iingay. Parang wala siyang sinabi. Tandaan niya ang salitang ito. Gamitin ang pagkakataon ng pag-aayos ng mga lumang dokumento. Si Lin Xiao ay lihim na naghahanap ng mga impormasyon na maaaring may kaugnayan sa mapa. Sa sulok ng warehouse ng logistics ay nakaimbak ang isang bunton ng mga lumang pahayagan at dokumento na may amag na nakolekta mula sa iba't ibang lugar. Walang nag-ayos at walang tumingin habang nag-aalmusal. Isa-isa niyang tiningnan ang isang bunto ng lumang pahayagan na nabasa at nabasa. Nakahawak siya sa isang hardbound notebook. Itim ang notebook. May nakalimbag na work log sa ibabaw nito sa gintong letra. Malabo na ang mga letra. Binuksan niya ito at tumingin. Ito ay mula sa dating base na tagaguhit, na may detalyadong guhit ng paligid, na mas detalyado ng 10 beses kaysa sa ibinigay na simpleng mapa. Bawat gusali ay may nakasulat na pangalan at taas.
Bawat daan ay may nakasulat na direksyon at lapad. Mayroon pang mga kontor ng lupain. Mabilis siyang naghanap, sa gilid na nagmamarka ng industrial park sa silangang bahagi. Isang simbolo ng gusali na nakukubkob ng napakaliit na lapis. May maliit na linya sa tabi nito. May maliit na nakasulat. Lumang sentro ng meteorological data hindi na ginagamit. Malalim na underground na estruktura. Huwag lapitan. Nagpapabilis ang tibok ng puso ni Lin Xiao. Bumubuhos ang dugo sa kanyang ulo. Datos ng panahon. Planong SFI. Malalim na estruktura ng lupa. Pinipigilan niyang magalit. Mabilis na isinulat ang lokasyon at mga katangian. Pagkatapos ay ibinalik ang notebook sa dati nitong lugar. Nagkunwari na walang nangyari. Nang gabing iyon, kinumpirma niya ang impormasyon sa hand-drawn na mapa. Kumpara sa mapang may sira-sirang dilaw. Kahit na magkaiba ang sukat at detalye. Pero ang lokasyon sa Meteorological Data Center. At sa mapa niya, sa blurring red dot, ay nagkakatugma sa direksyon at lugar. Habang nagtuturo siya sa mapa, ang layo mula sa base hanggang sa data center. Ruta, mga daanan. Katuturan. Nahanap na. Maaaring nasa doon na. Bumalik siya sa kama. Ipikit ang mata. Pero parang may apoy sa kanyang isipan na nagliliyab. Naghahanap ng convoy na puno ng supply na bumabalik. Mas malaki ang sukat sa pagkakataong ito. 5 truck talaga. Puno ng mga supply mula sa underground warehouse ng supermarket. Na inilipat. Mga dilatang pagkain, biskwit, harina. Langis, mineral na tubig. Kahit na ilang kahon ng alak at sigarilyo. Mula sa snow, mula sa unang sasakyan. Maingat na bumaba ang pasahero sa tabi. Nakaputing damit, malinis na walang dumi. Hawak ang buhok na hindi nagulo. Parang isang general na nagtagumpay, nakataas ang chin. Lahat ay nagbigay daan. Sa misyon na ito, ang tamang pamumuno ang susi. Kung hindi dahil sa akin. Nag-una akong nag-imbestiga sa ruta. Paano magiging ganito kadali? Ngumiti si Zhao Hu at sumalubong. Ay naku, ginuot ginang. Sa pagkakataong ito, nakabalik ng puno ng dala. Malaki ang iyong nagawa. Sumabog ang tao sa sigaw at pagsamba kay Xu. Ang galing ni Yangi. Xu, talagang anak siya ng Direktor Bai. Sa hinaharap, makikisama kay Yan. Xu, siguradong hindi magugutom. Si Lin Xiao ay nakadikit sa pinto ng jeep, na nakamasid ng malamig. Ang mga supply ay nag-umapaw. Nagsimula nang magbigay ng gantimpala. Isang espesyal na supply. 2 lata ng karne ng baka. 10 kilo ng bigas. 1 piraso ng chocolate. Hindi na kayang tiisin ni Chen Feng. Sumisiksik siya sa harap ni Zhao Hu. Bumaba ng husto ang boses pero malakas ang pagkapagod. Kapit Zhao. Ang pangunahing dahilan ay natuklasan ni Lin Xiao ang underground na imbakan at napalayas ang grupo ng mga mutant na daga. Siya ang pinakamahalagang nagawa. Naging tahimik ang paligid. Ngunit si Xu ay nanatiling nakangiti na medyo nakatago. Pero mabilis na nakabawi. Natuklasan na nga. Pero walang tumulong sa pagdadala. Anong silbi ng pagtuklas lang? Saka, lahat tayo ay nagtatrabaho ng mabuti. Bakit siya lang ang dapat makakuha ng papuri? Ang mga kasama sa paligid ay nakayuko. Walang sumasang-ayon kay Chen Feng. Hindi naman hindi alam ang kontribusyon ni Lin Xiao. Kundi natatakot na magalit si Bai Xu. Sa huli, si Lin Xiao ang napili. Kumuha si Zhao Hu ng isang murang pulang plastic bag mula sa ilalim ng mesa at itinapon ito sa mesa. Parang nagbigay sa isang pulubi. Pangunahing supply. 2 mantu. 1 bote ng tubig. Sa bag ay may 2 matigas na multigrain na mantu. Matigas na kayang basagin ang 3 tao. At 1 bote ng malabong tubig. May ilang butil ng buhangin sa tubig. Tahimik na kinuha ni Lin Xiao ang bag. Lumiko sa likod. Ang sikat ng araw ay nagbigay diin sa kanyang nag-iisang likod. Na humahaba. Parang isang payat na anino. Na nakatatak sa lupa. Bumalik sa makitid na silid. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinati ang matigas na manto. Umunguya sa putik na may halong tubig. Mabigat at matigas ang pandesal. Para kang kumakain ng buhangin. May amoy bakal ang tubig. Pag inom mo, sumasakit ang tiyan. Pero walang emosyon sa mukha niya. Parang isang tahimik na lawa. Mula sa labas, naririnig ang selebrasyon sa plaza. Apoy at tawanan. Ang tawa ni Baiksu ay labis na nakakasakit. Parang sigaw ng kwago sa gabi. Natapos na kumain si Lin Xiao. Hinila ang kahon mula sa ilalim ng kama. Kumuha ng isang makinang na kutsilyo. Ang talim ay kumikislap. Sa kanyang kalmadong mga mata,
Walang galit sa mga mata na iyon. Walang sama ng loob. Tanging isang uri ng nakakakilabot na katahimikan. Hindi nagmamadali. Mahaba pa ang mga araw. Ibinalik niya ang kutsilyo sa talukap. Ipinagsiksik ito sa ilalim ng kahon. Humiga at matulog. Umaga. Nagising si Lin Xiao. Maliwanag ang kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto. Isang kaisipan. Pumasok sa espasyo. Sagana ang buhay sa loob ng espasyo. Maaliwalas ang mais. Dumidong ang mga dahon. Makintab ang mga kamatis. Nakahanging ng mabigat sa sanga. Puno ng sitaw ang bakod. Siksik ang mga purple na bulaklak. May ilang strawberry pa nga siyang itinanim. Nakatago ang mga pulang prutas sa ilalim ng mga berdeng dahon. Parang isang nahihiyang dalaga. Lumapit siya sa kahon ng kahoy sa tabi ng bukirin. Hinukay ang susi na tanso. Paghawak sa susi, kaagad itong naglabas ng mainit na puting liwanag. Bahagyang nanginginig. Parang may bagay na tumatawag dito. Ang pagyanig ay lalong lumalakas. Mula sa daliri dumadaloy sa braso. Hanggang sa buong katawan. Nagsisimula ng umikot ang puting ulap sa dulo ng espasyo. Parang kumukulong na tubig. Naglalaho sa magkabilang panig. Matapos mawala ang ulap, lumantad ang isang napakalaking silver na metal na pader. Tinatayang 3 metro ang taas. Tinatayang 2 metro ang lapad. Makintab ang ibabaw na parang salamin. Na kayang ipakita ang anino ng tao. May lumabas na hexagonal na butas ng susi, na eksaktong katulad ng hugis ng susi. Ipinapasok ni Lin Xiao ang susi. Umikot. Kakdak. Tahimik na bumukas ang pader. Tulad ng 2 pintuan na sliding sa magkabilang panig. Sa loob ay isang silid na puno ng mga kagamitan na kulay pilak. Ang malamig na puting ilaw ay bumuhos, na nagbibigay liwanag sa bawat sulok. Hindi malaking kwarto. Humigit kumulang 20 metro kwadrado. Sa paligid ng mga pader, puno ng mga screen at pindutan. Sa gitna ay isang control panel. Sa control panel, may isang itim na screen. Pumasok si Lin Xiao sa kwarto. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ay gawa sa metal. Kapag tinapakan, ito ay bumubuga ng tunog na dungdong. Sa sentrong kontrol, biglang lumiwanag ang itim na screen. Ang mga berdeng karakter ay bumuhos na parang talo ng tubig. Parang napakaraming alitaptap na lumilipad. Ang agos ng mga karakter ay tumagal ng mga 10 segundo. Sa huli, ito ay huminto sa isang linya ng mga karakter na Tsino. Matagumpay na na-activate ang sistema. Isang malinaw at banayad na boses ang umabot sa isipan ni Lin Xiao. Ang boses na iyon ay kapareho ng dati, na kung ano ang naiisip ay iyon din ang naririnig. Ngunit mas malinaw ngayon, mas parang tao na nagsasalita. Maligayang pagbabalik, tagapamahala. Sino? Ako ay kamalayan ng espasyo. Ang sentral na sistema ng kanlungang ito. Sapat ang enerhiya. Naka-unlock na ang pangunahing modul. Maaari mong isipin na ako ay isang artipisyal na talino, na namamahala sa espasyong ito at sa mga kaugnay na panlabas na pasilidad. Nagbabago ang screen. Ipinapakita ang isang komplikadong estruktura ng virus. Tulad ng isang kakaibang bulaklak, puno ng mga tinik ang mga petal. Ang sakuna ay isang gene collapse na pinasiklab ng tao. Walang damdamin ang boses ng kamalayan sa espasyo. Ngunit bawat salita ay tila martilyo na tumama sa puso ni Lin Xiao. Matapos simulan ang Project Changyong, nawala sa kontrol ang pandaigdigang sistema ng pagkontrol sa klima. Dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura. Kasabay nito, isang virus na tinatawag na EDEX-7 ang tumagas mula sa laboratorio, na nakahawa sa karamihan ng populasyon sa buong mundo. Ang mga nahawaan ay nagkaroon ng gene mutation dahil sa virus. At naging mga zombie na sinasabi mo. Humigop si Lin Xiao ng malalim na hangin. At pinilit ang sarili na kumalma. May paraan bang masolusyonan ito? Nakadevelop ang mga tagalikha ng reverse program. Pinangalanan itong purification plan. Ang pangunahing kagamitan ng planong ito ay 3 climate control units. Nasa 3 lokasyon ang mga ito. Kapag na-activate ang kagamitan, maaaring maglabas ng global neutralizer upang alisin ang zombie virus at unti-unting ibalik ang pandaigdigang sistema ng klima. Ngunit hindi pa naisasagawa ang pagsisimula ng kagamitan. Ang tagalikha ay pumanaw na. Nasa iyong mga kamay ang susi. Nangangahulugan ito na may karapatan kang simulan ang backup na plano. Linawin mo. Ang screen ay nagbago sa isang listahan na naglilista ng mga bahagi na kailangang kolektahin. Pakete ng bateryang polymer na may mataas na enerhiya estado. Nawawala alay. Pampatatag ng quantum signal kalagayan. Nawawala alay.
Mga buhay na biolohikal na sampol katayuan. Ew. Sampol ng malalim na tubig sa lupa nakuha na ang katayuan. Phase crystal estado nakuha na. Saan ko mahahanap ang mga bagay na ito? Ipinapakita ng screen ang isang lokal na mapa. May mga nakabold na pulang tuldok sa itaas, na nakakalat sa iba't ibang lokasyon. Ang pinakamalapit ay nasa kanlurang timog na bundok, na may label na base 2. Tandaan ang mga lokasyong ito. Ikaw lamang ang makakakuha nito. Ikaw ang nag-iisang may pahintulot. Si Lin Xiao ay nag-aaral ng mapa. Matalim ang tingin niya parang kutsilyo. Sa wakas nalaman niya ang kanyang misyon. Lumabas si Lin Xiao mula sa silid-aralan. Nakatayo sa gilid ng madilim na lupa. Naging pula ang kamatis. Lumaki ang sitaw. Tumaas ang mais. Hinalo ang strawberries. Kumuha siya ng isang kamatis. At pinunasan ito sa kanyang damit. Matinding kinagat niya ito. Sumabog ang katas. Ang maasim at matamis na lasa ay sumabog sa kanyang bibig. Ngunit hindi niya matikman ang anumang lasa. Ang isip niya ay puno ng mapa at ng listahan. Kailangan niyang makipaglaban. Kailangan agawin. Nabalik siya sa realidad. Itinatago niya ng maingat ang susi na bumalik sa normal. Ipinasok niya ang susi sa dibdib. Malamig na parang hangin. Parang isang tahimik na paalala. Sa kantina, nakatunog ang mga tren. Ang mga nakaligtas ay may iba't ibang lalagyan. Mga enamel na mangkok, lata ng pagkain, mga plastik na palanggana. Pati na rin mga lata, na nagmamadaling pumunta sa malaking tolda para sa pagkain. Ang pila ay parang mahabang ahas, na nakabaluktot at umaabot ng ilang metro. Si Lin Xiao ay nasa gitna, na napapaligiran ng mga tao na payat at maputla. Isang mga mata na walang laman, parang mga patay na nabubuhay. Nang dumating ang pagkakataon ni Lin Xiao, si Lao Zhang na naglilingkod ng pagkain ay kumuha ng isang kutsarang manipis na lugaw. Ibinuhos ito sa kanyang lalagyan ng pagkain. Ilang butil ng bigas at mga piraso ng harina ang lumulutang sa malinaw na sabaw. Parang isang nag-iisang bangka sa dagat. Hawak ni Lin Xiao ang lalagyan ng pagkain. Tahimik siyang umupo sa sulok. Dahan-dahan siyang uminom. Malabnaw ang lugaw. Halos tubig na lang. Pero mainit naman. Nakakainit ng tiyan kapag ininom. Kahit sandali lang, nagugutom na ulit. Walang makitang emosyon sa kanyang mukha. Huwag magreklamo. Huwag mainis. Huwag magmalungkot sa sarili. Pagkatapos kumain, dumaan sa bodega. Nakilala si Snow White. May hawak na isang lata ng lunch meat si Snow White. Binubuksan ang takip gamit ang Swiss Army knife. May kasamang isang kahon ng tsokolate at isang lata ng cola. Nakita si Lin Xiao. Tumigil si Xu sa kanyang galaw. Nakangiti siya ng may pang-aasar. Oh, Lin Xiao. Narinig kong kumuha ka ng 2 manto kahapon. Talagang naawa ako sa iyo. Laki ng kontribusyon. Natural na iba ang trato. Di ba? Huminto si Lin Xiao. Tahimik na tinitigan siya. Yung mga mata niya ay parang 2 malalim na lawa. Di mo makita ang ilalim. Tama si Miss, sabi niya. Malaki ang ambag. Iba ang trato. Walang emosyon sa tono. Parang nagsasabi lang ng isang katotohanan. Para kay Xue, parang isang suntok sa bulak. Nawala ang lahat ng lakas niya. Huminghi siya ng malamig. Humarap at umalis. Tumatapak ang mga mataas na takong sa sahig. Tumingin si Lin Xiao sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay tila walang hanggan. Sadyang lumapit si Lin Xiao kay Chen Feng na nag-aayos ng kagamitan. Nasa silangan ng base ang tirahan ni Chen Feng. Isang hiwalay na silid ito. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang silid ng mga miyembro. Ngunit hindi rin ito gaanong maganda. May isang kama, isang mesa, at isang aparador. May nakasabit na mapa at ilang baril sa dingding. Nakaupo siya sa sahig at naglilinis ng baril. Sa harap niya ay may isang 75 na uri ng otomatikong rifle. Nakalat ang mga piyesa sa paligid. Luma na ang basahan sa paglilinis ng baril. Punong-puno ito ng langis ng baril. Madumi at itim. Kapit Chen. Nakatayo si Lin Xiao sa pintuan. Hindi pumasok. Sa susunod na labas para maghanap. Maaari ba akong sumama? Tumingala si Chen Feng. Na nagulat na nakatingin sa kanya. Ikaw, hindi ba't inilipat ka ni Zhao Hu sa logistics? At saka, delikado sa labas. Pumasok si Lin Xiao sa kwarto. Naupo siya sa tapat niya. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ang logistics ay walang gaanong ginagawa. Pero maliit ang ambag. Makikita mo rin ang sahod. Gusto ko sanang kumita pa ng mas marami pang puntos. Palitan ng mga totoong bagay.
Tumingin si Chen Feng sa kanyang mata na kalmado ngunit matatag. Nagmamadali ang kanyang kalooban. Tama siya. Bagaman ligtas ang logistics. Napakababa ng mga supply. Maging ang pagkakaroon ng sapat na pagkain ay problema. Bagaman delikado ang paglabas para maghanap. Ngunit mataas ang kabayaran. At, mayroon siyang pakiramdam na may lihim ang babaeng ito, na maaaring may kinalaman sa kaligtasan ng base. Kailangan kong humiling sa itaas. Nag-isip siya ng kaunti. Ang susunod na misyon ay maaaring sa Timog na Guho. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa East District. Maraming mutant beast doon. Mas mapanganib din ang terrain. Sa Timog, biglang lumiwanag ang mata ni Lin Xiao. Narinig ko na may lumang pataba doon. Baka may mga supplies din. Tulad ng sa supermarket na ito. Medyo naguguluhan si Chen Feng. Pabrika ng pataba. Nasa malapit lang sa ruta. Paano mo nalaman na may pabrika ng pataba? Nakita ko sa lumang mapa. Bumuo si Lin Xiao ng isang dahilan. Mapa bago ang katapusan ng mundo. Mayroon akong kopya. Tumango si Chen Feng. Susubukan ko. Pero dapat kong sabihin ng maaga. Delikado sa labas. Walang may pananagutan. Alam ko. Sa opisina ni Zhao Hu. Naghain ng aplikasyon si Chen Feng. Si Zhao Hu ay nakasandal sa luma at sirang opisina na upuan. Nakatayo ang mga paa sa mesa. Isang sulyap ang ibinato. May malamig na ngiti. Sige lang. Dahil hindi siya natatakot kay San. Hayaan siyang pumunta. Ngunit sabihin ko na ang masamang balita sa simula. May nangyaring masama. Kailangan mong akuin ang responsibilidad. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabiso. Bago umalis, maingat na sinuri ni Lin Xiao ang kagamitan. Kinuha niya mula sa kanyang espasyo. Ang matalim na panggupit, isang kutsilyo, isang maliit na pakete. Ng compressed biscuits, isang boat ng tubig, isang first aid kit. Isang panangga na vest, isang peres ng knee pads at elbow pads. Inilagay niya ang ilang hinog na kamatis sa kanyang espasyo. At isang maliit na kutsilyo na itinatago niya sa kanyang katawan. Maaaring magamit ang mga ito sa kritikal na sandali. Para makipagpalitan o manghikayat ng tao. Mahigpit na nakatali ang tansong susi sa kanyang lid. Gamit ang isang balat na tali. Nakadikit sa kanyang dibdib. Ang boses ng kamalayan sa espasyo ay umuugong sa isip. Antas ng panganib sa lokasyong ito. Katamtaman hanggang mataas. Nakatuklas ng abnormal na senyales ng buhay. Inirerekomenda ang sapat na paghahanda. Naiintindihan, sabi ni Lin Xiao ng mahina. Parang nakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Pumasok ang konvoy sa isang masira-sirang lugar. Malubha ang pagkasira ng mga gusali. May ilang mga palapag na nakatagilid. Parang anumang oras ay babagsak. Nakatakip ng mga guho ang kalsada. Nakalat ang mga labi ng sasakyan. Parang mga tambak na bakal. May kakaibang katahimikan. Walang kahit hangin man lang. Parang isang tatlong lungsod. Bumaba si Chen Feng ng boses. Sinasabi sa mga kasamahan sa sasakyan. Dito, hindi masyadong maraming mga zombie. Pero magulo ang terrain. Maaaring may mga nakatagong mutasyon na nilalang. Mag-ingat palagi.